Bata pa lamang si Jeremy, ay namamalimos na siya ng pagmamahal at atensyon mula sa kanyang ina na si Christy at sa kanyang ama na si Romualdo Legaspi, isang CEO sa sarili nitong kumpanya. Lahat naman ng kailangan niya ay nabibigay sa kanya ng kanyang mga magulang, maliban na lamang sa oras at atensyon. Pareho kasing busy ang mga ito sa kumpanya nila. Ang ina naman niya ay may-ari ng beauty company dito rin sa Pilipinas. Mas naging magulang pa nga ni Jeremy ang kanyang yaya Terry kaysa sa sarili niyang mga magulang. Talagang ginagalingan niya sa pag-aaral upang makakuha ng mataas na grado. Para sa ganoong paraan, ay mapansin naman siya ng mga ito at maging proud sa kanya. Kung minsan nga, ay iniisip niya kung mahal ba talaga siya. Mas masaya pa rin kapag kasama ang mga magulang sa mga mahalagang okasyon. Tuwing magigising siya sa umaga, ay wala ang mga ito. Maging sa pagtulog niya sa gabi ay wala pa rin ang mga ito. Hanggang sa lumalaki na at nagbibinata na siya, ay nasanay na lamang siya na hindi close ang kanyang mga magulang. Ni hindi nga alam ng mga ito kung ano ang paborito niyang pagkain. Minsan lang rin silang magkasabay kumain, pero mas nakatuon ang atensyon ng mga ito sa kanilang mga cellphone. Tawag dito at tawag doon. Ngayon ngang graduating na siya sa high school at valedictorian siya, ay masaya niya itong ibinalita sa kanyang ama. Ngunit ngumiti lamang ito at sinaya niya sana meron itong kausap. Kaya't hinintay niya na lamang itong matapos na makipag-usap at muling sinabi ang magandang balita. Congrats! Sige na, kailangan ko nang pumunta sa opisina. Wika nito at tumingin sa relo at nagmadaling umalis sa harapan niya. Wait lang dad, hindi man lang ba kayo masaya? Valedictorian po ang anak niyo. Of course I'm happy, but look, I'm busy right now. Pag-usapan na lang natin yan later ha. Asahan ko po kayo ni mami sa graduation ko ha. Next week na po yun dad. Titingnan ko kung hindi ako busy ng araw na yun anak. Itatanong ko sa sekretarya ko. Pero kung busy ako, yung mami mo na lamang okay? But dad, isang araw lang naman po ito. Isang araw lang po ang hinihingi ko sa inyo. Sa loob ng ilang taon na nag-aaral po ako, ilang recognition at graduation po ang hindi nyo pinuntahan. Lahat po hindi ba? Lahat. Huwag ngayon Jeremy, huwag ngayon. Saka ito tuluyang umalis sa harapan niya. Hindi na rin niya napigilan ang pagragasa ng mga luha niya. Nang biglang may umakap sa kanyang likuran. Sige lang anak, ilabas mo lang yan ha. Ilabas mo ang lahat ng hinanakit at sama ng loob mo sa mga magulang mo. Narito lang ako para sa'yo. Proud na proud ako sa'yo. At mahal na mahal kita. Kahit yaya mo lamang ako. Ang turing ko na sa'yo ay para kong tunay na anak. Kumarap naman siya rito at niyakap rin niya ito. Nagpatuloy lamang siya sa pag-iyak hanggang sa wala na siyang mailuha pa. Sana po, ikaw na lamang po ang nanay ko. Hindi ka na po nakapag-asawa ng dahil sa akin. Dahil hindi mo po ako maiwan. Ayos lang yun anak. Masaya naman ako dahil nariyan ka. Gaya nga ng sabi ko sa'yo kanina. Parang anak na kita. Wala nang nagdalawang taon ka Ako na ang nag-aalaga sa'yo. Hanggang ngayong 17 years old ka na. 15 years na kitang kasama, Jeremy. Hayaan mo na Terry. Kapag ako po ay nakagraduate ng college at natupad ko na po ang pangarap ko, magpapagawa po ako ng bahay para sa ating dalawa. Ako naman po ang mag-aalaga sa'yo. Thank you for everything you have done for me. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala po kayo. Ano ka ba? Wala yun no? Saka wag mo na akong patirahin sa ipapagawa mong bahay someday. Ang dapat mong patirahin doon ay ang magiging kabiyak mo, ang magiging anak mo. Hindi po ako papayag na hindi kita kasama. Ako po ang mag-aalaga sa'yo dahil hindi ka po nagkaroon ng sarili mong pamilya nang dahil mas pinili mo po akong alagaan. Kahit ngayong binatilyo na ako, ay narito pa rin kayo. Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal rin kita, Jeremy. Sunod nga niyang ibinalita sa kanyang mami Christy na valedictorian siya. Ngunit gaya ng kanyang daddy, ang aasahan niya sa mga magulang niya. Gayong batid naman niya na mas mahalaga ang mga negosyo ng mga ito kumpara sa kanya. Tatanggapin na lamang niya na hindi talaga makakadalo ang mga ito sa araw ng pagtatapos niya sa high school. Kinabukasan, habang iniintay niya ang kanyang driver,
ay napansin niyang may namamalimos na matandang babae. Pero pinandidirihan ito ng mga tao at mayroong isang nanulak pa kung kaya't nabuwal ito at nasaktan. Patakbo naman siyang nagtungo roon at inalalayan niya itong makatayo. Ayos lang po ba kayo, Lola? Loko yung batang yun ah. Hindi ka na nga binigyan ng pera, itinulak ka pa po. Ayos lang naman ako, iho. Maraming salamat sa pagtulong sa akin na makatayo. Sanay na ako sa pananakit nila sa akin. Lagi namang ganun eh. Tara po rito sa tindahan. Ibibili po kita ng pagkain, Lola. Maraming salamat, iho. Sakto. Hindi pa ako nanananghalian eh. Ang bait mo na nga eh, ang gwapo mo pa. Naku si Lola, nambola pa po talaga. Pero thank you po sa papuri ah. Tara ho. Sa karinderya na nga lang niya ito ay dinala upang makakain ito ng kanin at ulam. The next niya na lamang ang driver niya na sa karinderya na lamang siya sunduin. May iba pa po ba kayong gusto bukod dito sa tinolang manok? Ayos na sa akin to, iho. Maraming salamat. Mabubusog na ako rito. Ikaw, ayaw mo bang kumain? Pag-uwi ko na lamang po, Lola. Tumango naman ito at nag-umpisa ng kumain. Siya naman ay tumayo at nagtungo sa tindera. Kinausap niya ito na kung maaari ay pakainin ng matandang pulubi araw-araw at mag-iiwan na lamang siya ng 2,000 bilang budget ng matanda. Pumayag naman ang tindera kahit mabilis niyang ibinigay ang pera. Ibigay niyo po ang mga gusto niyang pagkain. Ito rin po pala ang number ko. Kontakin niyo na lamang po ako kapag ubos na po ang budget niya. Magbibigay po ulit ako. Bumili na nga rin siya ng wipes at pinunasan niya ang mukha ng matanda. Maya-maya lamang ay dumating na ang driver niya kaya't kinailangan na niya itong iwan. Hanggang sa sumapit na nga ang araw ng kanilang pagtatapos, ang yaya Terry niya lamang ang naroroon. Panay ang lingon niya at nagbabakasakaling makita ang kanyang mga magulang kahit isa man lamang sana sa mga ito. Ngunit hanggang sa siya ay tawagin na sa stage, ay wala pa rin ang mga magulang niya. Hindi tuloy niya alam kung itutuloy pa ba niya ang inihanda niyang speech para sa mga ito. Napayuko na lamang siya habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mukha. Nang may biglang sumigaw, kaya muli siyang napaangat ng tingin. Anak, proud na proud ang yaya Terry mo sa'yo. Mahal na mahal kita, anak. Dahil doon, ay napangiti siya. Hindi man dumating ang mga magulang niya, ay naroroon naman ang yaya Terry niya. Para sa kanya. Ang yaya niya na nagsilbing ama at ina para sa kanya. Salamat po, Nanay Terry. Alam mo rin kung gaano kita kamahal. Ikaw ang kasama ko sa lahat-lahat. Sa lahat ng laban ko sa buhay. Ikaw ang nagpapasaya sa akin tuwing malungkot ako. Ikaw ang naging nanay ko sa loob ng 15 taon. Napakaswerte ko dahil meron po akong ikaw sa buhay ko. Ikaw lang po ay sapat na. Hello classmates, fellow students, and teachers. I just want to say that she's my Nanay Terry, the one who raised and loved me. Ipinagmamalaki ko po siya. Nagpalakpakan naman ang lahat ng naroon at napaiyak naman sa tuwa si Terry dahil sa sinabi ni Jeremy at inanyayahan itong umakit sa stage upang ito ang magsabit ng mga medalya sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay dumating ang mami niya. Ngunit dahil sa mga sinabi niya sa kanyang yaya, ay umalis na rin ito at hindi na nagpakita pa sa kanya. Pagkatapos ng graduation, ay nagpicture-picture sila ng mga kaibigan at mga kaklase. Hindi rin nagtagal, ay umalis na ang mga ito dahil may mga kanya-kanyang ganap. Inaya niya naman ang yaya Terry niya na magtungo sa restaurant at silang dalawa lamang ang magse-celebrate. Ngunit habang kumakain, ay hindi niya napigilang mapaiyak. Ang sama-sama ng loob niya sa mga magulang niya. Bakit umiiyak ka na naman? Tahan na anak. Bakit po ganun na Terry? Bakit ba kahit minsan hindi ko naranasan na maging masaya kasama sila? Hindi lang naman pera o material na bagay ang kailangan ko eh. Kailangan ko rin po ng pagmamahal, pati oras at atensyon nila. Napakasakit po kasi eh. Sobrang sakit po. Yung araw-araw iniisip ko na mahal kaya nila ako. Para akong hangin para sa kanila. Hindi nakikita at hindi nahahawakan. Kahit nung araw na nagkasakit ako, ikaw lang po yung nariyan para sa akin eh. Huwag mo po akong iiwan ha. Hindi ko po alam kung paano na lamang ako kapag nawala ka sa tabi ko.
Hindi ako mawawala, anak. Narito lamang ako para sa iyo palagi. Lagi kong sinasabi ito kasi yun ang totoo. Sige na, kumain ka na. Baka isipin ng mga tao pinapaiyak kita. Napangiti naman siya sa sinabi ni Terry at ito pa mismo ang nagpunas ng mga luha niya. Pag-uwi nila ng bahay ay naabutan niya roon ang mami niya. Nakatingin ito sa kanila habang masaya silang nag-uusap ni Terry. Ngunit ang mga ngiti niya ay napalitan ng lungkot. Hindi po talaga kayo nagpunta? But it's okay. Tinanggap ko na malabong maging mga magulang kayo sa akin. Kung noon ngang bata ako, hindi kayo nagpupunta sa school ko. Kahit anong ganap na meron doon. Family day man o graduation. Ngayon pa kayang pinatilyo na ako? Malamang sasabihin nyo na kaya ko naman na malaki na ako. Terry, pack all your things now. Pwede ka nang magpahinga. Mahaba na rin ang serbisyo mo sa pamilya namin. Hindi mo pwedeng gawin yan, Mami. Siya na lamang ang meron ako. Siya lang ang nagmamahal at may pakialam sa akin sa bahay na ito. Kaya hindi siya aalis dito. Dito lang si Nanay Terry. My decision is final. Aalis na rito si Terry. At ako ang masusunod, Jeremy. Isa pa, hindi ka na bata. Hindi mo na kailangan ng yaya. Kailangan ko siya. Sabay hawak niya ng maigpit sa braso ni Terry. Huwag niyo naman pong ipagkait sa akin ng lahat, Mami. Kahit tumanda na ako at magkaroon ng sariling pamilya, kailangan ko pa rin si Nanay Terry. Dahil para sa akin, siya po ang totoo kong ina at hindi ikaw. Malakas na sampal naman ang natamo niya mula rito. Dahil doon, ay tumabingi ang kanyang mukha. Puno ng galit ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Lakasan mo pa, Mami. Lakasan mo pa. Manhid na kasi ako sa sakit na natatamo ko mula sa inyo. Hindi man pisikal, pati emotionally. Oo, hindi kita naalagaan habang lumalaki ka. Dahil nakatutok ako sa mga business ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita mahal. Ginagawa ko to para sa iyo rin. Para sa kinabukasan mo. And I'm still your mother. Hindi si Terry ang nanay mo. Hindi ko kailangan ng maraming pera. Maraming material na bagay. Dahil ang kailangan ko ay pagmamahal at ang atensyon nyo. Gaano ba kahirap ibigay yun, ha, Mami? Kapag pinalis mo si Nanay Terry, ay alis na rin ako. Sabay hatak nga niya kay Terry at umalis na sila sa harapan ng kanyang ina. Nagkulong na lamang rin siya sa kanyang kwarto at doon umiyak ng umiyak. Inaampas-ampas rin niya ang kanyang ulo habang walang tigil sa pag-iyak. Sandali siyang huminto at bumaba mula sa kanyang kama at tinungo ang drawer. May maliit siyang kutsilyo roon at kinuha niya ito. Pinagmasdan niya na muna ito at nang akma niya na itong ihihiwa sa kanyang leeg ay bigla niyang naalala ang mga pangako niya kay Terry. Ang pangako niyang bubukod sila ng bahay. Kaya naman mabilis niya na itong binitawan at bumalik sa kanyang kama. Makalipas ang 1 linggo, ay muli siyang nagtungo sa dating eskwelahan. Inhanap niya roon ang matandang pulubi na tinulungan niya. Ngunit ang sabi ng tindera sa karinderya ay 4 na araw na itong wala roon dahil natagpuan na ng mga anak. Masaya naman siya sa balitang iyon at hindi niya na kailangan pang mag-alala sa kaligtasan ng matanda. Hindi na rin pinaalis si Terry pero walang nagbago sa mga magulang niya. Ganoon pa rin ang mga ito. Abala sa pagpapatakbo ng kanya-kanyang mga negosyo. Samantalang siya ay pinagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Culinary arts ang kursong kinuha niya. Dahil iyon ang pangarap ni Terry at siya ang tutupad ng pangarap na iyon. At isa pa'y gusto rin ni Jeremy na magkaroon ng sariling restaurant balang araw. Pagkapasok niya sa loob ng condo unit, ay kaagad niyang sinabi na naroon na siya. "Hey Terry, nasaan po kayo?" Tanong niya nang biglang bumukas ang kwarto niya. Pero imbes na si Terry ang lumabas doon, ay ang kanyang ina ang sumalubong sa kanya. "Mami, anong ginagawa mo dito?" "Kinakamusta ko lang ang anak ko." Tugon nito sa kanya, sabay lapit at taplos nito sa mukha niya. "Anak, patawarin mo ako ha. Patawarin mo ako dahil napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi ko na namamalayan na lumalayo na pala ang loob mo sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal kita, anak. Saka nagpunta ako noong graduation mo ng high school ka. Kaso hindi na ako nagpakita. Rinig na rinig ko ang mga sinabi mo para kay Terry. Na dapat kami ng daddy mo ang sinasabihan mo ng ganon. Pero hindi naman kita masisisi, anak. Nagkulang talaga kami sa'yo.
hindi namin naiparamdam at nasabi sa'yo kung gaano ka namin kamahal. Na lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. Para mapaganda ang kinabukasan mo, anak. Proud na proud kami sa'yo, anak. Hindi niya na nga napigilan ang kanyang sarili na siya ay sobrang napaluha na. Kung noon ay luha ng kalungkutan, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Mahigpit niya itong niyakap at paulit-ulit na hinalikan sa noo at pisngi. Paulit-ulit rin niyang sinasabi na mahal niya ito. Pero nasaan po si Nanay Terry? Pinaalis niyo na po ba siya? Nay Terry? Nay Terry, nandito na po ako. Hindi ko siya pinalis, anak. Nasa bahay siya at nagluluto. Ako ang sumundo sa'yo rito. Pinapauwi ka na ng daddy mo. Sabay-sabay daw tayo mag-dinner. Talaga po? Hindi niyo po alam kung gaano po ako kasaya ngayon. Am I dreaming, ma'am? Of course not, anak. Totoo to, anak. Halika na. Hinihintay na tayo ng daddy mo sa bahay. Masaya nga silang nagkwentuhan pagkatapos silang kumain. Halos walang paglagyan ng sayang nararamdaman niya. Sa wakas ay natupad na rin ang matagal na niyang hiling na masabi ng mga magulang niya na mahal siya ng mga ito at ang magkaroon ng oras para sa kanya. Dahil doon, ay mas lalo siyang ginanahang mag-aral, lalo na't suportado ng kanyang ama ang kursong kinuha niya. Nangako rin sa kanya si Romualdo na ito na ang bahalang bumili ng lote na pagtatayuan niya ng restaurant kapag naging chef na siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay niya. Sa loob ng 4 na taon niya sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Culinary Arts, ay sa wakas ay makapagtatapos na siya. Hindi man siya summa cum laude, ay magna cum laude naman siya. At sa unang pagkakataon ay naroroon na ang kanyang mga magulang, maging ang kanyang nanay Terry. Sa labis na tuwa, ay napadapa pa siya sa semento at paulit-ulit na nagpasalamat sa kanyang mga magulang dahil tinupad ng mga ito ang pangako na hindi sila mawawala sa araw ng pagtatapos niya. I am so proud of you, anak. You did it. Congratulations, and I love you so much, anak. Mahigpit na yakap ang iginawad niya sa mga ito, maging sa kanyang nanay Terry. Tinupad din ng kanyang ama ang pangako nito na ipagpapatayo siya ng restaurant at ang naging katuwang nga niya roon ay ang kanyang nanay Terry, maging ang kanyang mga magulang. Hanggang sa ang kanyang restaurant ay naging kilala dito sa Pilipinas at nagkaroon nga ng iba't ibang franchise sa iba't ibang lugar. Wala na nga siyang mahihiling pa dahil lahat ng gusto niyang mangyari ay nangyari na. Magpapatayo ka pa ba ng sarili mong bahay, anak? Bahay mo na nga to, anak eh. Wala naman kaming ibang pag-iwanan nito kung hindi ikaw lamang. Para sa iyo talagang nakalaan ng mga ito, maging ang aming mga negosyo. Hindi na po, Daddy. Kung nasaan po kayo, naroon na rin po ako. Magkakasama po tayo habang buhay. Mahal na mahal ko po kayo, Dad. Salamat din po sa pagmamahal na ipinaparamdam niyo po sa akin. Salamat po sa lahat-lahat, Daddy, at pati na rin, Mami. At salamat din po sa iyo, Nanay Terry. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Nagyakapan nga silang lahat. Ang lahat ng hinanakit at sama ng loob ni Jeremy ay napawi ng lahat dahil mas namayani ang pag-ibig sa kanilang pamilya. Tunay ngang walang perpektong magulang at wala rin namang perpektong anak. Ang dapat lang talaga sa isang pamilya ay magkaroon ng pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Nang sa gayon, ay may iwasan ng kahit anumang sigalot, pagtatampo, at hindi pagkakaunawaan. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw nito. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.